Mga balitang gigising sa inyong pagkakahimbing. Pupukaw sa inyong pananaw sa mga isyu ng lipunan sa araw-araw. Ito ang Hataw Balita. Sambahay, alas 4:48 na po ng umaga. Good morning, Monica. Good morning. Kumusta naman ang ating yung ASEAN meeting? Gala na ito, no? Kagabi? Yes. At nagkaroon doon ng pagkakataon na makipag-usap ang ating Pangulo kay US President Barack Obama. Wow. Kaya na mamaya gusto natin malaman ano ba ang napag-usapan nila, di ba? Kumbaga, nagkaroon ba ito ng girian o ano? Or reconciliation, di ba? Talagang professional lang talaga sila, di ba? Pwede. Pero talagang sabi nga kahapon, parang rockstar ang Pangulong Duterte sa ASEAN. Meron siya hindi pinuntahan, di ba? Meron siyang... sikat na sikat siya dun eh. Oo, lahat gusto siyang makausap. Pero yung ASEAN at UN meeting kahapon nga ay hindi pinuntahan ng ating Pangulo. Diba? Gusto natin malaman ng mga detalye. Mamaya kay Rina. Okay, magandang umaga po muli mga sambahay. Araw na po ng Huwebes sa 8 ng Setyembre 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jules Surreal. Ako naman si Monica Veralio. At narito na po ang mga humahataw na balita ngayong umaga. Motorcycle rider na sugatan sa aksidente sa Caloocan City, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Ang gulong narco-terrorism sa Davao Night Market bombing, sinisilip na ng PNP. Prime suspect sa pagpapasabog, miyembro ng extremist group ayon sa PNP. 40 milyong pisong halaga ng anti-terrorism equipment ipinagkaloob ng Estados Unidos sa PNP. Status quo order sa Marcos burial, pinalawig pa ng Korte Suprema. Pagpapalakas sa cyber security at free internet access sa bansa, tututukan ng bagong Department of Information and Communications Technology. Batang si Nonoy at ang kanyang pamilya, pinagkalooban ng pangkabuhayan showcase ng Serbisyong Kasambahay at Rotary Club of Cubao West. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking biktima ng motorcycle accident sa EDSA Caloocan kaninang madaling araw. Kataw na balita si Maki Libradilla live. Yes, Maki. Bala sa katawan ang napatay na biktima ay tauhan ng Station Anti-Illegal Drugs Special News and Rescue Team ang isang lalaking sakay ng motorsiklo matapos nitong makabanggaan ang isang puting Isuzu pickup sa EDSA Caloocan alas 2:30 kaninang madaling araw. Hindi makatayo ang biktimang si Mark Nunez, 26 anyos, na nagtamo ng malaking sugat sa likod ng kanyang kanang tuhod. Ayon sa nakabanggaan ng biktima na si Salvador Barongan, galing pa siya ng Malabon papuntang Viluna sa Quezon City para mag-deliver ng mga isda. Subalit laking gulat nito nang biglang lumabas galing sa U-turn ang biktima papuntang A. de Jesus Street. Sinubukan pa umano ni Barongan na senyasan ang biktima para huminto, subalit tuluyan na siyang sinalpok nito. Sa inisyal na investigasyon naman ng pulis ay napunan nitong amoy alak ang biktima. Paalala naman ng otoridad sa mga motorista na mag-ingat at magdahan-dahan sa pagpapatakbo ng sasakyan kapag oras de peligro na para makaiwas sa anumang aksidente. Yan muna ang latest. Balik sa Jun. Maraming salamat, Maki Libradilla, nag-uulat mula sa Caloocan City. Inaalam na ng Special Investigation Task Force kung may kinalaman sa Davao Night Market bombing ang natagpuang mortar round bago ang Kadayawan Festival noong nakaraang buwan. Narito ang hatong na balita ni Victor Cosare. June
26 o ilang linggo bago ang Kadayawan Festival sa Davao City, isang mortar round ang narecover ng mga pulis sa Barangay Mandug. Isang 60mm mortar round na ipinasok sa loob ng case ng 81mm mortar round. Pero paglilinaw ng pulisya, isang illumination round lamang ito. It does not have the components of an explosive. Meron man siyang konti. It's to illuminate, no? So, parang pailaw. When you fire it when it explodes, it's for light only. It's not meant to. Pero syempre, pag ginawa ka mo yun, pag sumabog, masasaktan ka. Kasi meron siyang pressure. Sa pagsisiyasat ng mga bomb expert, lumalabas na galing sa labas ng bansa ang naturang mortar round. Iniimbestigahan na rin sa ngayon ng mga otoridad kung may kaugnayan ba ang naturang mortar round sa nangyaring pambubomba sa Davao City noong Biyernes ng gabi. Lumabas sa inisyal na investigasyon na isang improvised explosive device na ginamitan ng 60mm at 81mm mortar rounds ang ginamit sa Rojas Avenue night market bombing. Sa investigation, we look lahat ng it's either they divert us, whether it is an exercise, whether it is a drop zone, marami. Kaya hindi siya conclusive na it is but we're just trying to account incidents prior to the explosion. Samantala, naniniwala naman ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 11 na may posibilidad ang anggulong narco-terrorism sa Davao Blast. Ayon kay PDEA Region 11 Director Adzar Albani, dahil sa anti-illegal drugs operation ng pamahalaan, apektado na ang multi-billion peso industry. Apektado na rin ang mga narco-politician sa ginagawang pagpapangalan sa kanila ng Pangulo. Yung signature ng mga bombers, malapit dun sa area ng mga 12 na napangalanan na yung personalities, yung Lanao Sur at saka Maguindanao, no? So, pero hindi pa conclusive yung natin, wala pa tayong findings dyan. Wala pa namang ibinibigay na konkretong pahayag ang PNP kung sinong grupo ang nasa likod ng pambubomba sa lungsod ng Davao. No less than the President make his assumption, no? That it is an 80% an offshoot of what is going on somewhere in Sulu, and it is 20% retaliation from a drug syndicate. So all of these are being taken into consideration by our investigating team. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Nasa $900,000 o 40 million pesos na halaga ng anti-terrorism equipment ang ipinagkaloob ng Amerika sa Pilipinas. Ipamamahagi ang mga ito sa Philippine National Police Special Action Force o SAF, Explosive and Ordnance Division, K9 Crime Lab, Anti-Cybercrime Training Service at sa PNP Region 12. Very timely yung binibigay nila sa atin ngayon. Hindi naman siguro naapektuhan yung ating relationship with the US government. Siguro yan na medyo konting tapuhan lang siguro yun na hindi natuloy yung meeting. Pero yung pag sinasabi mong nasira ang relationship, hindi ko pa na-feel. Otherwise, kung nasira, di kinancel nila itong ating pagtuturn over na itong mga gamit na ito. So, hindi pa rin. Okay pa. We're still good. Tiniyak naman ni De La Rosa na hindi magpapabaya ang mga pulis, militar at iba pang ahensya ng pamahalaan sa pagbabantay sa seguridad upang mapigilan ang anumang banta ng terorismo. Muli namang ipinahayag ng Estados Unidos na nananatili ang matibay na ugnayan sa pagitan nito at ng Pilipinas sa kabila ng mga isyung kinasasangkutan ni Pangulong Duterte at US President Barack Obama. Sa iba pang balita, inirekomenda ni Vice President Leni Robredo sa Senado ang pagbuo ng Department of Housing. Aniya, nais niyang baguhin ang kasalukuyang sistema ng programang pabahay sa bansa upang masolusyonan ang problema sa illegal settlers. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balancho. Dumalong si Vice President Leni Robredo sa pagdinig ng Senate Committee on Finance upang ipresenta ang budget ng kanyang opisina.
428 million ang hinihinging budget ng ahensya para sa susunod na taon. Mas mababa ito ng 14% ngayong 2016. Paliwanag ng Vice Presidente, malaki ang natitipid ngayon ng kanilang opisina magmula nang lumipat ang Office of the Vice President sa Quezon City Reception House mula sa Coconut Palace. Hindi rin anya humihingi si Robredo na malaking budget sa kanyang biyahe sa iba't ibang probinsya, gayong ipinag-utos na niya sa kanyang mga staff na hindi siya magsasama ng maraming tao at mananatili lang siya sa mga affordable na hotel. While kailangan natin ng malaking pondo, I think at this time, mas mahalaga munang ayusin natin yung sistema. Bilang pinuno ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUD-C, nais ni Robredo na baguhin ang kasalukuyang sistema ng pabahay. Aniya, maraming bahay pa ang hindi na itatayo ng pamahalaan habang patuloy na dumarami ang bilang ng informal settlers. Ayon pa sa opisyal, sa pagbisita niya sa mga relocation site, nakita niya na hindi maganda ang kondisyon ng mga nalilipat na pamilya dahil may iba na wala pa rin kuryente at tubig. Malayo rin ang lugar sa public transportation at wala ring maaring pagkuhanan ng kabuhayan. Yung HUD-C has not been able to function really well because it doesn't have enough mandate to streamline all the agencies under it. Isa rin sa nakikitang solusyon ni Robredo ay ang pagpasa ng batas para mabuo ang Department of Housing na siyang tututok sa programang pabahay. Ayon naman kay Senator Joseph Victor Ejercito, malaki ang posibilidad na maipasa sa Senado sa susunod na taon ang panukalang ito. I already filed the bill. We already nag-hear na kami na technical working group na. So we'll just adapt most of the provisions and the bill itself, no? So I'm hoping also yung aming counterpart sa House ay may fast track so that by next year we will have already a Department of Housing. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Patay ang isang lalaking suspected drug user matapos pagbabarilin sa loob ng kanilang tahanan sa Pasig City kagabi. May hataw na balita si Reynante Ponte live. Yes, Reynante. Yes, June, nagulantang ang pamilya ng isang lalaking suspected drug user matapos pasukin ang kanilang tahanan sa Jenny Avenue, Barrio Masikip Street sa Pasig City nang hindi pa nakikilalang gunman dakong alas 11 kagabi. Matutulog na sana ang mag-anak nang biglang pumasok ang suspect at pinagbabaril ang kanilang padre de pamilya na kinilala na si Jesse Dabon, 45 anyos. Kwento ng asawa ng biktima na si Noraline, nasa ikalawang palapag sila nang akyatin umano sila ng suspect na nakatakip na itim na damit ang ulo nito at pinatukan na lang ng 2 beses ang asawa nito. Butit hindi tinamaan ang 3 taong gulang na anak, nakatabi lamang ni Dabon. Mabilis naman tumakas ang gunman at dito naman nagsisigaw ang asawa ng biktima para humingi ng tulong. Aminado naman si Noraline na gumagamit ng illegal na droga ang kanyang asawa. Mula sa Pasig City, Reynante Ponte. Balik sa'yo, Jude. Maraming salamat, Reynante Ponte. Arestado naman ang isang pulis na bumaril at pumatay sa kasamahan nitong pulis sa Tondo, Maynila kagabi. May hataw na balita si Jericho Albano live. Yes, Jericho. Good morning, Monica. Hindi nga nakaligtas sa mga otoridad ang isang pulis na suspect sa pagpatay sa kapwa pulis sa Canal de la Reina, corner Pavia Street sa Tondo, Maynila pasado alas 8 kagabi. Natakip ng mga otoridad ang suspect na kinilalang si PO1 Mark Sagun na nakadistino sa Regional Police Holding and Accounting Unit nang magsisigaw at humingi ng tulong ang mag-asawang sakay ng motorsiklo na aagawan sana ng suspect ng motorsiklo upang tumakas. Sa investigasyon, lango sa alak ang suspect at kasamahan nitong pulis na si PO1 Louie Wang nang dumating sa bahay ng isa pang kasamahan upang mag-inuman. Sa hindi malamang kadahilanan, bigla na lamang nitong pinagbabaril ang biktimang si Wang gamit ang service firearm nito. Agad na tumakas ang suspect at nagtangkapang magnakaw ng motorsiklo. Tiyempo naman na mayroong nagpapatrolyang mga pulis sa lugar kaya agad nakaresponde ang mga ito.
Doon nadakip at nalaman ng mga otoridad na meron itong napatay na kapwa pulis. Naisugod pa sa Gat Andres Hospital ang biktima, subalit binawian din ito ng buhay dahil sa 6 na tama ng bala sa katawan. Ang napatay na biktima ay tauhan ng Station Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group ng MPD Station 1. Napag-alamang magkasama sa fraternity ang suspect at ang biktima. Tumanggi namang magsalita ang suspect kaugnay ng nangyaring insidente. Maharap sa kasong murder ang suspect na kasalukuyang nakakulong sa Homicide Division ng Manila Police District. Yan ang ating balita mula rito sa Maynila. Monica? Maraming salamat, Jericho Albano, live na nag-uulat mula sa Maynila. Naglaan ng 500 milyong pisong halaga ng scholarship voucher ang TESDA para sa mga magiging estudyante sa bagong bukas na farm school sa Bulacan. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Libre nang makapag-aaral ng rural farming ang mga Bulakenyo sa bagong bukas na Rural Farm School sa San Jose del Monte, Bulacan. Mahigit 300 estudyante ang inaasahang makikinabang sa programa. Aabuti ng 3 buwan ang pag-aaral ng rural farming, kung saan kabilang sa ituturo ang basic vegetable production, pest management, application of fertilizer at harvesting. Yung mga ibibigay sa kanila na seedlings ay mula sa East West Seed. So seedlings yung pinuproduce namin at ito ay kombinasyon ng mga gulay, especially yung tinatawag namin pinakbet. At dahil sinusunod rin ng paaralan ang pangangalaga sa kalikasan, bawat nabubulok na halaman at damo ay gagawin nilang organic fertilizer at ipamimigay ng libre sa mga magsasaka para sa kanilang pananim. Yung may mga magsasaka na wala silang fertilizer, wala silang pambili, manghihingi sila. Patuwang sa naturang proyekto ang TESDA na naglaan ng 500 million pesos na halaga ng scholarship voucher para sa 45,000 mag-aaral. Pasalamat din po ako sa TESDA tsaka po kay Madam Cynthia Villar. Kasi po scholar po kami doon, wala po kami binabayaran. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Itinanggi ng 3 sa 4 na tauhan ng big-time drug lord na si Kerwin Espinosa na sangkot sila sa transaksyon sa iligal na droga. Ito umano dahilan kaya sumuko sila sa mga tauhan ng PNP Leyte dahil nais nilang linisin ang kanilang pangalan. Narito ang hataw na balita ni Jenny Ringati. 3 sa 4 na tauhan ng drug suspect na si Kerwin Espinosa ang isa-isa nang sumuko sa mga pulis sa Albuera Police Station. Kabilang sa mga sumuko sa otoridad ay sina Tony Petzaldivar, Ferdinand Rondina na number 2D umano sa drug distribution sa Ormoc City at si Galo Stephen Bubaris na siya umano'y namamahala naman sa drug trade sa Albuera, Leyte. Ayon kay Albuera Police Chief Inspector Joby Espeneto, si Max Mero na lamang ang hinihintay nilang sumuko sa mga otoridad. Feel nila na pagod na sila mag-reason out, magtago, lalo na malaman nila na talagang marami na narinig nila na pinatay na, lalo na yung abogado. Ayon sa mga sospek, nais silang malinis ang kanilang pangalan kaya nagdesisyon na sumuko sa mga otoridad at nangakong makikipagtulungan upang agad na madakip si Kerwin. Loko. Kaya nga, sa pala may tabo na ako, dagan akong naitabo nga patay. Mas delikado. Sa akin lang mama, na maklear yung pangalan ko. Tapos, kasi matagal na akong nag-surrender doon. Namimiligro pa rin yung buhay ko doon sa amin. Sana mawala na yung mga reward money dahil nag-surrender naman kami ng maayos eh. Sana bigyan kami ng second chance. Una rito ay sumuko na rin sa mga otoridad ang umano'y hitman ni Mayor Espinosa na si Roel Manidlangan. Sa ngayon ay naghihintay na lamang ang Albuera Police na mag-issue ng arrest warrant laban kay Kerwin dahil nire-review pa ng korte ang lahat ng affidavit at dokumento na ipinasa nila laban sa batang Espinosa. Samantala, naglagay na ng CCTV sa paligid at naghigpit na rin ang Albuera Police Station bilang bahagi ng pinaigting na seguridad. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Tacloban City.
Hindi naman bababa sa 80 ang naiulat na nasuffocate dahil sa chlorine gas bomb attack sa siyudad ng Sukari sa Aleppo, Syria na kinilangkutan ng mga rebelde. Ayon sa grupo ng mga rescue workers o Syrian Civil Defense, helicopter na pag-aari ng gobyerno ang naghulog ng mga barrel bombs na may chlorine gas. Wala pa namang inilalabas na opisyal na pahayag ang Syrian Army. Matagal nang itinatanggi ng Syrian government na gumagamit ito ng chemical weapons sa pakikipagdigma sa mga Syrian rebel sa loob ng 5 taon. Oras na po para sa huntahan sa Radyo La Verdad, 13:50. Kasama po natin si Attorney G. Beth at Tito Jocas Dicador Jr. Hello. Good morning. Dito siya usod ka daw konti. Ano ba nangyari doon sa meeting? Di naman namin na kagabi, ano nangyari sa pagkikita Yun. ni Doon President sa holding Obama? room. Ano ba nangyari sa holding? Hey, Nabalitaan na ba natin kay Rina? Kasi meron ako nabasa kanina na parang nag-abot sila sa holding room si President Obama at saka si President Duterte. Nagplansya sila, nagplansya. Yun din ang nabasa ko, Tito Joe. They ironed out things. No? Pero without details Wala pa sinasabi ni tayo. Iron out things. Di ba, ang nangyayari kasi minsan talaga yung media ang nanggagatong I agree. I agree. Yan naman ang trabaho ng media, di Hindi, ba? yung iba, hindi ang media ay watchdog, di ba? Dapat tayo ay nagre-report ng tama. Mr. President, sabi daw ni Barack Obama, pangit mo daw. Siyempre magagalit, di ba? Ay, taran, Magwawala. pangit din siya. Oo. Hindi pwedeng... Kasi importante naman I am sorry. Yun ang pinaka-importante. All is well that ends well. Nag-sorry na Pero sana, wag maulit palagi na mag-sorry. So, ibig sabihin kailangan na let's all watch our language. Di ba nga nagbiro pa nga si General Bato sa Krame nung nag-donate ng Amerika ng mga anti-terrorism equipment, di ba? Kung hindi maganda relasyon natin, di sana Walang donation. Wala na bawian. Hindi kasi dumating na nandyan na Yung mga... Wala nang bawian. Wala nang bawian. Pero yung mga ibibigay pa na sunod, baring i-hold mo na yan. Kunyari, isang barko, hold mo na isang barko na yan. Ayan, so maraming salamat Kuya Jun at sa mga nakikinig sa atin nanonood. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Prime suspect sa nangyaring Davao City bombing noong Biyernes, miyembro ng extremist group, ayon sa PNP. Mahigit 4 na milyong pisong financial assistance ipinagkaloob sa mga biktima ng Davao Night Market Blast. Status quo ante order sa paglilibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani, pinalawig pa ng Korte Suprema. Pagpapalakas sa cybersecurity at free internet access sa bansa, prioridad ng bagong Department of Information and Communications Technology. Panukalang mahigit 600 pisong dagdag sa SSS contribution, tinututulan sa Kamara. Government subsidy para sa aumento sa pensyon, isinulong. At kwento ng buhay ng batang si Nonoy at pagkakaloob ng pangkabuhayan showcase sa kanyang pamilya. Abangan sa serbisyong kasambahay. Yan po ang mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. At ako po si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castillo Jr. Balik sa inyo dyan, Kuya Jun and Mon. Maraming salamat, Atty. G. At ang po unang paghataw ng mga balita ng araw po ng Huwebes, 8 na po ng Setyembre 2016. Puntahan po natin ang ating mga kasama sa Good Morning, Kuya! Puntahan natin sila Kuya Jun at Angel para sa ikalawang paghataw ng mga balita sa Good Morning, Kuya. Maraming salamat, Atty. G. Magandang umaga muli sa ating mga sambahay ngayong araw po ng Huwebes, 8 ng Setyembre 2016. Darito na po ang ikalawang paghataw ng mga balita. Prime suspect sa nangyaring Davao City bombing noong Biyernes, miyembro ng extremist group ayon sa PNP. Mahigit 4 na milyong pisong financial assistance ipinagkaloob sa mga biktima ng Davao Night Market Blast. Status quo ante order sa paglilibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani, pinalawig pa ng Korte Suprema.
Pagpapalakas sa cybersecurity at free internet access sa bansa, prioridad ng bagong Department of Information and Communications Technology. Panukalang mahigit 600 pisong dagdag sa SSS contribution tinututulan sa Kamara. Government subsidy para sa aumento sa pensyon isinulong. At ikatlong taon ng madugong Zamboanga Siege guginatain bukas. Sa detalye po ng ating mga balita, miyembro ng isang extremist group ang lalaking itinuturing ng Philippine National Police na prime suspect sa madugong Davao City bombing noong Biyernes. Narito ang hataw na balita ni Victor Cozare. 5 araw matapos ang deadly bombing sa Davao City, inilabas na ng Philippine National Police ang composite sketch ng prime suspect sa nangyaring krimen. Ang suspect ay may taas na 5'7 hanggang 5'8, payat ang pangangatawan, may 30 taong gulang ang edad at fair to dark ang kulay ng balat. Dating itinuturing ng pulisya na person of interest lamang ang lalaki, subalit sa dami ng mga testigong nagsasabing siya ang nag-iwan ng bag na may lamang bomba sa massage area ng night market, kumbinsido na ang mga otoridad na ituring na siyang suspect sa krimen. So during the whole time that he was having his massage, he did not remove his mask. Sa ngayon patuloy na inaalam ng pulisya ang pagkakakilanlan at ang kinaroroonan ng suspect. Ayaw din munang tukuyin ng PNP ang grupong kinauugnayan nito. We can say that they are extremists. Pero ayon sa mga otoridad, may pagkakahawig ang bombang sumabog sa night market sa mga pampasabog na ginamit sa nakaraang bombing incident sa Mindanao na kagagawan ng isang grupo. Samantala, hindi naman isinasantabi ng PNP ang anggulong may kinalaman sa pambobomba noong Biyernes ang mga sindikato ng droga dahil sa kasaysayan may mga instansya na inuupahan ng isang grupo ang mga extremist groups para magsagawa ng pambobomba. Marami rin dito na ang motive is extortion pero ang ginagamit nila, members of the extremist group. The way I discern it is there's still a possibility na it's connected with narcopolitics. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Natanggap na ng ilan sa mga biktima ng madugong pag-atake sa Davao City noong Biyernes ang financial aid mula sa lokal na pamahalaan. Narito ang hataw na balita ni Janice Inhente. Sinimulan na kahapon ng lokal ng pamahalaan ng Davao City ang pamimigay ng tulong pinansyal sa mga biktima ng pagsabog sa Rojas Night Market sa lungsod noong Biyernes ng gabi. Nagkakahalaga ito ng 4,500,000 piso na mula pa sa Crisis Intervention Fund ng lungsod. Ayon kay Attorney Raul Nidela Jr., Chief of Staff ni Mayor Inday Sara Duterte, bawat pamilya ng 14 na nasawi ay makakatanggap ng 40,000 piso habang 30,000 piso naman ang matatanggap ng mga sugatan sa insidente. We are distributing the financial aid of the city government of Davao para sa mga nasamta na itong Davao bombing sa Rojas katong Friday night. No? It's 30,000 pesos based sa na-approve na financial aid package kagahapon sa sanggunian. Nauna nang nagkaloob ng cash assistance sa mga biktima ang Office of the President at Vice President. Samantala, sasagutin din ng lokal na pamahalaan ang food expenses sa lamay ng 14 na biktima sa loob ng 10 araw, maging ang pagkain ng mga nagbabantay sa mga sugatan sa loob ng 20 araw. Nagpapasalamat naman ng mga biktima sa tulong na kanilang natanggap. Malaking tulong po sa amin na kami magkapag-umpisa sa aming pagkabuhayan. Kaya ito rin namin itong malaking tulong sa aming buhay. Salamat lang kami doon sa mga iba't ibang ahensya na nagbigay ng mga presidente at sa ating mga mayor dito sa Davao, kaya Sara Duterte nagbigay sa amin malaking tulong talagang ginawa nila sa amin. 32 na sa mga nasugatan at pamilya ng 2 nasawi ang napagkalooban ng financial assistance mula sa LGU. Ngayong araw muling ipagpapatuloy ng city government ang pamimigay ng tulong sa pamilya ng iba pang biktima. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Magkakaroon
ng information drive para sa mga sundalo upang mas maintindihan ng mga ito ang mga dapat na ipatupad na security measures sa ilalim ng state of emergency on the account of lawless violence na idineklara ni Pangulong Duterte. Narito ang hataw na balita ni Brian De Paz. Hindi dapat mangamba ang publiko sa presensya ng mga sundalo sa bawat lugar sa Eastern Mindanao, Western Mindanao at Metro Manila. Ito'y matapos ang proklamasyon ng State of National Emergency. Ayon kay Colonel Edgar Arevalo, ang Chief ng AFP Public Affairs Office, iniutos ni AFP Chief Ricardo Visaya na ipabatid sa lahat ng AFP troopers ang mga do's and don'ts sa ilalim ng nasabing proklamasyon. Kagaya ng conduct ng checkpoint, conduct ng mga foot and mobile patrols, at saka pag-i-implement ng curfew in areas na kailangang magkaroon ng curfew. At ang iba pang mga kahalintulad na task. Ayon kay Arevalo, ito'y upang maiwasan na lumabag sa mga umiiral na batas ang mga sundalo, lalo't hindi naman batas militar ang proklamasyon ng Pangulo. Gusto lang nating masiguro na sa pagginawang pagtugon ng Armed Forces of the Philippines sa panawagang ito ng ating Pangulo sa ilalim ng Konstitusyon ay alam mabuti ng mga tao natin kung ano ang dapat nating gawin. Umaasa ang AFP na kahit may kaunting abala ang dulot ng pangangalaga sa seguridad ay makikipagtulungan ang mamamayan. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Pangunahing prioridad ngayon ng Department of Information and Communications Technology ang pagpapalakas sa cybersecurity at paglalaan ng free internet access sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuho. Sa kauna-unahang pagkakataon ay ipiniresinta ng Department of Information and Communications Technology ang kanilang panukalang budget para sa taong 2017 sa House Appropriations Committee. Ayon sa mga opisyal ng 3-month-old department, isa sa mga pangunahing tututukan nila ay ang pagpapalakas ng cybersecurity ng bansa. Ipinakita ng DICT ang kasalukuyang estado ng nangyayaring cyber attacks sa mundo. This is a worldwide visualization of cyber attacks happening this very moment. Ayon kay DICT Secretary Rodolfo Salalima, malaking banta ang cyber attacks sa isang bansa. These attacks can even attack the private telecommunication systems, even the infrastructure of government banking systems, and this may lead to the collapse of our country. So we have to... Isa rin sa magiging proyekto ng bagong departamento sa ilalim ng kanilang National Connectivity Program ang pagbibigay ng free internet access. The One Connect free Wi-Fi in public places projects, in municipal halls, in schools, in plazas, everywhere in public places all over the country. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Sa iba pang balita, pinalawig pa ng Korte Suprema ang status quo ante order sa Marcos burial sa libingan ng mga bayani. Samantala, iginigiit naman ni Solicitor General Jose Calida na hindi na dapat panghimasukan ng Supreme Court ang desisyon ni Pangulong Duterte na payagan ang pagpapalibing doon kay Marcos. Narito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Hindi na matutuloy ang nakatakdang paglalagak sa mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani sa September 18. Ito'y matapos palawigin ng Korte Suprema ang status quo ante order na pumipigil sa libing ni Marcos hanggang sa October 18. Sa oral arguments kahapon, ipinagtanggol ni Solicitor General Jose Calida ang desisyon ni Pangulong Duterte na payagan ang Marcos burial. Aniya, hindi na dapat manghimasok ang korte dahil nasa kapangyarihan naman ng Pangulo na ipalibing doon si Marcos. Inilatag din ng Solgen ang magkakaibang desisyon ng mga naging Pangulo ng bansa sa pagpapalibing sa mga labi ni Marcos. Ipinagbawal ni dating Pangulong Cory Aquino na makabalik sa bansa ang mga labi ni Marcos mula sa Hawaii, habang pinayagan naman ito ni dating Pangulong Fidel Ramos na lumagda pa ng isang kasunduan upang mailibing si Marcos sa Ilocos Norte. Si dating Pangulong Benigno Aquino III naman hindi pinansin ang resolusyon ng Kongreso na humihiling na mailagak si Marcos sa libingan ng mga bayani. If the prerogatives of these former presidents were respected by this honorable court,
so must it be with President Duterte. It is indubitable that the act of President Duterte is a political question, hence non-justiciable. Giit pa ni Calida, walang duda sa kwalifikasyon ni Marcos bilang dating Pangulo, sundalo at veterano upang mailibing doon dahil mismong ang pamahalaan ang kumikilala sa kabayanihan nito. Katunayan, tumatanggap pa ng 25,000 pesos na buwan ng pensyon ang byuda nitong si Congresswoman Imelda Marcos. Since April 9, 1994, the Philippine Veterans Office has been giving private respondent Imelda Marcos a monthly pension of 5,000 a month as the surviving spouse of a deceased veteran pursuant to RA number 6948 as amended by RA number 7696. In addition, Imelda Marcos also receives a monthly pension of 20,000 from the AFP as a surviving spouse of a Medal of Valor awardee. Ngunit ayon sa mga tutol sa pagpapalibing kay Marcos, isa itong malaking insulto lalo na sa mga biktima ng martial law. Yan, yung pagbibigay kay Imelda Marcos nung pensyon na 25,000, dapat bawiin yan. Hindi namin alam yan na nakakatanggap siya. Ito yung panahon para ituwid natin itong mga pagkakamali ng past governments natin. We were surprised, but at the same time insulting yun, yung pagbibigay ng pension. It's an act of recognizing si Marcos despite the fact na he's a recognized na dictator, plunderer at saka human rights violation. Sa tingin ko, waste ng pera ng sambayanan. Dapat ihinto na yan. Tinapos na ng Korte Suprema ang oral arguments at binigyan na lamang ng 20 araw ang magkabilang panig upang magsumite ng kani-kanilang memoranda. Pagkatapos nito, magpapasya na ang korte kung papayagang mailibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Supreme Court. Pasado na sa committee level ang panukalang 2,000 aumento sa pensyon ng SSS retirees. Ngunit ayon sa SSS, wala silang pondo para dito kaya dapat nilang itaas ang kontribusyon ng mga miyembro. Bagay na tinutulan naman ng ilang kongresista. Narito ang hataw na balita ni Grace Casin. Magandang balita ito para kay Lola Luz dahil malapit na nilang matanggap ang inaasam-asam na dagdag 2,000 pisong pensyon. Ayon sa kanya, madalas hindi na niya alam kung saan kukuha ng pambili ng gamot para sa kanilang mag-asawa. Kulang na kulang kasi ang 1,500 pisong buwan ng pensyon niya sa SSS. Kailangan po talaga madagdagan kasi isang gamot lang nga nabibili. Pag bumili kami dalawa, 690 lang isa. Isang buwan lang nagamit, minsan mahigit. Ipinasa na sa committee level sa Kamara ang panukalang batas na magbibigay ng dagdag 2,000 pensyon sa mga retiradong miyembro ng SSS. Ayon kay Bayan Muna Party List Representative Carlos Zarate, may akda ng panukalang batas. Malaki na ang tsansang maibigay na ito sa mga lolo at lola. Sana mabilis lang maipasa rin ito sa plenary at ang Senado sana maipasa rin nila kaagad yung kanilang version para maipadala natin sa Malacanang kay President Duterte na nagsabi na rin na pabor siya na bigyan ng dagdag 2,000 pensyon ng ating mga pensioners. Subalit ayon sa SSS, kung wala silang mapagkukunan ng pondo para rito ay mapipilitan silang itaas ang contributions upang hindi mabankrupt ang ahensya. Tinatayang 600 piso kada buwan ang posibleng itaas sa buwan ng kontribusyon. Sa 500 peso pension increase, kailangan ng mga manggagawa mag-contribute ng 5 piso kada araw. Kinontra naman ito ni Zarate. Bakit ang solusyon kaagad natin mag-increase, no? Ang ating mga manggagawa walang ang karampatang increase sa kanilang sahod, pero ang solusyon ng SSS palagi increase, no? Ang sinasabi namin, ayusin niyo kaya yung inyong collection efficiency. Upang masolusyonan ang usapin, naghain ng panukalang batas si Agusan del Sur Representative Prospero Pichay Jr. na naglalayong magbigay ng subsidy ang gobyerno sa SSS. Hindi natin pwedeng pabayaan na malugi ang SSS dahil kawawa naman yung mga members ng SSS. Sa susunod na linggo ay isasalang na sa plenaryo ang panukalang batas. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives.
Pinag-aaralan na ng Department of Labor and Employment o DOLE ang panukalang 125 pesos na minimum wage increase sa mga manggagawa sa bansa. Ayon kay DOLE Secretary Silvestre Bello III, dadaan muna ito sa masusing konsultasyon. Narito ang pahayag ni DOLE Secretary Silvestre Bello III. I was stating, Your Honor, that the figure of 100 was one of those mentioned as a possible basis of adjustment, and this is now the issue being discussed in the department. We have to go through a series of consultation. Bukod dito, tinututukan din ng kagawaran ang pagbibigay ng pantay na pasahod sa mga obrero sa mga probinsya. Ito ay upang maiwasan ang migration ng mga ito sa Metro Manila na nagiging sanhi naman ng overpopulation. Sa ngayon, umaabot sa 454 hanggang 491 pesos ang natatanggap na minimum wage sa National Capital Region, samantalang aabot lamang ng halos 300 piso sa mga lalawigan. Patuloy ang pagdami ng mga kasong kinakaharap ng mga kababayan nating OFW sa Saudi Arabia, kaya naman nagbigay ang Embahada ng Pilipinas sa Jeddah ng mga kaukulang hakbang upang makatulong sa pagresolba ng mga ganitong sitwasyon. Narito ang hataw na balita ni Mabel Razon. Marami pa ring mga Pilipino sa Saudi Arabia ang humihingi ng ayuda sa pamahalaan upang matugunan ang kanilang mga problema. Kabilang dito ang mga undocumented tulad ni Dante Signina na 7 buwan nang walang sahod, kaya ibig na lamang ay makapag-part-time upang may maipadala sa kanyang pamilya. Ang gusto namin sana, mabigyan kami ng temporary papers para makapagtrabaho ng maayos. Ilang buwan na po kami hindi nakapagpadala sa aming pamilya. Gayon din ang sinapit ng mga empleyado sa Seraco Company sa Damam na 9 na buwan nang hindi na rin pinapasahod at nakakaranas rin ng panggigipit ng kanilang kumpanya. Sa sahod po na hindi nila naibibigay sa amin, gawa nga po ng pagbumalik kami sa accommodation na sinasabi nila na ano ng kumpanya sa amin, is hindi na po kami makakalabas, gawa po ng kami kinukulong. Karaniwan sa mga problema ng mga distressed OFWs dito sa Damam ay ang pagmamaltrato ng kanilang pinapasukang trabaho. Ngunit payo ni Consul General Panolong na kung maaari ay huwag tumakas ang ating mga kababayan. Sa halip ay i-report ito kaagad upang agarang maaksyonan. Sa lahat ng sa lahat ng instances ng mga problema dyan, no, dapat i-emphasize natin sa mga kababayan natin na hanggat maaari, huwag silang mag-run away. Alright? Kasi once na mag-run away ka, may violation na yan na nagawa mo. Alright? Unless talagang kailangan. Kasi may mga situations din na kailangan nilang umalis sa worksite. Ayon kay Conjen Panolong, kapag tumakas ang isang OFW sa kanyang pinagtatrabahuhan ay maaaring baligtarin ng kanilang kumpanya o employer ang sitwasyon at ang OFW pa ang papatawan ng penalty na 10,000 Saudi Riyals o 12,000 pesos dahil sa pagiging runaway worker. Dagdag pa ni Panolong, mahalaga na alamin ng OFW ang pangalan, ICAMA number, address at contact number ng kanilang employer sa paglapit sa Polo OWA at magiging bukas ang kanilang hotline sa Jeddah upang ipagbigay alam sa kanila ang mga problema. Kung hindi madaan sa maayos na pag-uusap, that's the time na dadalhin na natin yan sa Saudi Labor. Okay? Kasi medyo matagal din ang procedure kasi dyan sa Saudi Labor. Kaya mas mabuti kung pwedeng mapag-usapan muna, conciliation muna. Sa mga gustong idulog ang kanilang problema ay maaaring tumawag sa hotline ng Philippine Consulate sa Jeddah sa numero 0569-819720. Patuloy na nagpapaalala ang ating konsulado sa mga Pilipinong nagnanais magtrabaho sa Saudi Arabia na siguraduhin muna nila ang kanilang papasukan. Mabel Razon, UNTV News and Rescue, Damam, Saudi Arabia. Magsasagawa bukas sa Zamboanga City ng mga programa para sa ikatlong taong paggunita sa madugong pagsalakay ng Moro National Liberation Front sa lungsod. May hataw na balita si Dante Amento, live. Magandang umaga, Dante. Yes, June, buenos dias también, Kuya, y con ustedes todo.
John, bukas nga ay gugunitain ng mga Zamboangueño ang ikatlong taon ng Zamboanga City Siege. September 9, 2013 nang lusubin ng nasa mahigit 300 supporters ni MNLF Founding Chairman Nur Miswari ang lungsod. Kabilang sa mga nakatakdang aktibidad sa komemorasyon ay ang turnover ng 160 housing units sa Barangay Tulungatong at 79 housing units naman sa Barangay Santa Barbara na isa sa 7 barangay na lubhang naapektuhan ng kaguluhan. Halos lahat ng bahay dito, John, ay nasunog dahil sa naganap na bakbakan ng militar at MNLF Miswari faction. Sa ngayon ay nasa 1,800 pa lang ang na-turnover sa mahigit 6,500 housing units na kailangang maipatayo. Samantala, pagdating ng hapon ay magsasagawa naman ng wreath laying sa dambana ng mga nasawi. Kabilang dito ang 20 sundalo, 5 pulis at 12 sibilyan. Magkakaroon din ang presentasyon ng mga tinatawag na Children of Hope na pawang ipinanganak kasabay ng paglusob ng mga bandido. Akala sabay ng nasabing aktibidad, John, ay magkakaloob din umano ng mga regalo ang Zamboanga City Local Government sa mga batang ipinanganak noong September 9, 2013 bilang regalo ng pamahalaan. At yan po ang update mula sa Zamboanga. Balik si June. Maraming salamat, Dante Amento. Ipinakita na sa publiko ng technology giant na Apple Incorporated ang pinakabagong bersyon ng iPhone series nito. Ito ay ang water at dust resistant na iPhone 7 na ngayon ay available na rin sa kulay na jet black. Mayroon itong isang 12 megapixel zooming camera sa likod at 7 megapixel FaceTime camera sa harap. Habang ang iPhone 7 Plus naman ay may 7 megapixel FaceTime camera at 12 megapixel camera sa likod. At gaya ng inaasahan ay inalis na ng kumpanya ang analog headphone jack sa iPhone 7 at inilunsad ang wireless headphone na tinawag nitong AirPods. 2 bagong uri rin ng Apple Watch ang aasahan ng mga tech enthusiasts. Narito ang pahayag ni Jeff Williams, ang Chief Operating Officer ng Apple Incorporated. We call it Apple Watch Series 2, and it has been completely re-engineered. And it starts with a feature that will change how you use Apple Watch. The first Apple Watch was splash-proof, and Apple Watch Series 2 is swim-proof. We've worked with Nike for over a decade, and we couldn't be more excited today to announce Apple Watch Nike Plus. It's a watch designed specifically with runners in mind. Inaasahang lalabas sa merkado ang mga naturang Apple products bago matapos ang Setyembre. Bagay sa'yo yun. At saka hindi lang yun ang mga features, sabi may nila. mahulog. Oo, nabasa ko, meron pa silang mga idadagdag like yung si Super Mario. Makakalaro ka na ng Super Mario games using your iPhone 7. Diba? Nakakatawa. At isa pang exciting, yung binalitan natin kanina. Alam mo, ikaw may gusto magkaroon ng iPhone 7 eh. Hindi na. Obvious ba? Oo. Hindi, yun na yun. Pinapasa mo lang sa akin. Ako, okay na sa akin yung mga simpleng ano lang. Simpleng cellphone lang basta makakapag ano. Oo, simple. Basta depende naman sa kailangan mo yan, diba? Basta sabi ni Kuya kung ano yung kailangan mo. Oo nga, kailangan ko ng Mario Brothers. Diba? Hindi, ito pa yung sinasabi ko na exciting, yung nabalita natin kanina tungkol sa mga SSS pensioners, ang ating mga senior citizens, na makakaroon na sila soon nung 2,000 increase. Nadagdagan naman ang contribution mo. Oo nga eh. Pero sabi ko nga, di ba, pinag-usapan natin kanina, there are different avenues, possible avenues, na para hindi ma-sink yung fund ng SSS, di ba? Yung pagkuhanan, tulad nga ng sinabi mo. Yung ano lang, yung pagpaigting sa collection. Oo, diba? Kasi ang dami natin nababasa dyan sa mga news and na nababalitaan din ng yung mga delinquent na employers. Dapat taasan nila yung penalty ng mga hindi nagbabayad on time. Baka may sindikato na dyan na nag-loan ka, hindi naman ikaw nang nag-loan. Oo. Diba? O matanda na yung nanay mo halimbawa,
matagal nang kumbaga dapat may pension yun. Di ba? Pag pension yun dahil may kumuha ng kanyang pension. Exactly. So, nakakatuwa din naman para sa ating mga kababayan na makakatanggap ng, kasi malaking bagay, Kuya Jun, ang 2,000 pesos. Marami ka naman bibili doon. At para naman po sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Samantala, narito na po ang dapat niyong abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. World leaders dumalo sa traditional Asian Summit Gala Dinner sa Vientiane, Laos. Indonesian President at Russian Prime Minister katabi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa salo-salo. Nagpasabog sa Davao City Night Market, kumpirmadong estudyante ng international terrorist at bomb expert na si Marwan ayon sa PNP. Muling pagpapatupad ng odd-even scheme, masusing pinag-aaralan ng PNP Highway Patrol Group. At inspiring story ng batang si Nonoy at pagkakaloob ng kabuhayan showcase sa kanyang pamilya, abangan sa serbisyong kasambahay. At iyan po ang ikalawang paghataw ng mga balita sa umagang ito ng Huwebes sa 8 ng Setyembre 2016. Magbabalik po ang Good Morning Kuya. Sina Kuya at Monica o si Kuya Jun para sa ikatlong paghataw ng mga balita. Maraming salamat at Tony G at sa inyong mga kasama dyan. Magandang umaga po muli sa ating mga sambahay. Araw na po ng Huwebes, September 8, 2016. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa aming Facebook account at sa untvweb.com via live streaming. O sa pamamagitan po ito ng ating mobile application, ng UNTV mobile application. I-download lamang po yan, UNTV mobile app. Yan po ay libre sa iOS at Play Store para po sa mga Apple at Android users. Para naman po sa ating mga sambahay na ngayon pa lamang nagbukas ng kanilang telebisyon, narito na po ang ikatlong paghataw ng mga balita. World leaders dumalo sa traditional Asian Summit Gala Dinner sa Vientiane, Laos. Indonesian President at Russian Prime Minister katabi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa salo-salo. Nagpasabog sa Davao City Night Market na ikinasawi ng 14, kumpirmadong estudyante ng international terrorist at bomb expert na si Marwan ayon sa Philippine National Police. Muling pagpapatupad ng odd-even scheme, masusing pinag-aaralan ng PNP Highway Patrol Group. At isang mahirap na pamilya, pinagkalooban ng pangkabuhayan showcase ng serbisyong kasambahay at Rotary Club of Cubao West. Kasama ang mga world leader, dumalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa tradisyonal na Asian Summit Gala Dinner sa Vientiane, Laos. Katabi ng Pangulo sa hapunan sina Indonesian President Joko Widodo at Russian Prime Minister Dmitry Medvedev. Narito ang hataw na balita ni Rina Villamor. Pinangunahan ni Prime Minister Thongnon Sisulut ang Gala Night sa ikalawang gabi ng pagtitipon ng mga world leaders dito sa 2016 ASEAN Summit na ginanap sa National Convention Center. Isinagawa ang traditional gala dinner kung saan dumaan sa red carpet ang mga world leaders. Bawat bansa ay nabigyan ng pagkakataon na makapaghandog at maipakita ang kanilang kultura. Tinapos ito ng kantang We Are the World. Samantala, taliwas sa unang napaulat, hindi nakatabi ni Pangulong Rodrigo Duterte sina US President Barack Obama at United Nations Secretary General Ban Ki-moon sa ASEAN Summit Gala Dinner. Sa halip, tumabi ang Pangulo kina Indonesian President Joko Widodo at Prime Minister Dmitry Medvedev ng Russia.
Si President Obama naman ay umupo sa tabi ni Hassanal Bolkiah ng Brunei at Vietnam Prime Minister Nguyen Xuan Phuc. Katabi naman ni Ban Ki-moon ang kanyang asawa sa gala dinner. Magugunitang humiling ng pulong ang United Nations kay Duterte ngunit hindi ito napagbigyan ng Pangulo. Una nang napaulat na hinimok ng UN human rights experts ang pamahalang Duterte na itigil na ang umano'y extrajudicial executions sa bansa na nagsimulang tumaas mula nang magsimulang manungkulan si Pangulong Duterte. Samantala, kinansela naman ni US President Obama ang nakatakda sana nilang pagpupulong ni Duterte matapos nitong sabihin na hindi niya kailangan magpaliwanag kahit kanino sa kampanya ng pamahalaan laban sa illegal drugs. Rina Villamor, UNTV News and Rescue, Vientiane, Lao. Sa iba pang balita, kinumpirma ng pamunuan ng Philippine National Police o PNP na estudyante ng Al-Qaeda link Jemaah Islamiyah militant Zulkifli Binhir alias Marwan ang nagpasabog sa night market sa Davao City noong nakaraang linggo. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. Hindi pa rin kilala ng Philippine National Police kung sino ang suspect sa naganap na pagsabog sa Davao City kung saan 14 ang nasawi. Ngunit natukoy na ng pamunuan ng PNP na estudyante ito ng nasabing Jemaah Islamiyah militant at bomb expert na si Zulkifli Binhir alias Marwan. Si Marwan, nakabilang sa most wanted terrorist ng Federal Bureau of Investigation o FBI, ay napatay sa isinagawang raid ng Special Action Force o SAF Commando sa Mama sa Maguindanao. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, signature ni Marwan ang paggawa ng improvised explosive device na 60mm at 81mm mortar. Ang pinagbasehan doon yung trademark ng IED na mortar round. So, yun ang pinakabasihan nila. And iba yung trademark ng ibang grupo. Meron ding ibang kanya-kanyang anong tawag niyan, yung signature. Kanya-kanya signature, yung mga bomb maker. So, yung ganoon na signature, it can be traced back to the Central Mindanao area wherein maraming naturuan si Marwan doon. Hindi pa talaga actually kilala pero at least meron tayong lead. Our investigation will be going towards revelation or that discovery. Sa ngayon, patuloy pa rin sa pangangalap ng mga ebidensya ang mga otoridad. Kabilang din sa anggulong tinitingnan ng PNP ay ang pagkakasangkot ng Maute Group, Ansar Al-Khalifa Philippines, Abu Sayyaf Group at maging ang narco-terrorism. Kaugnay nito, nag-donate naman ang Amerika ng nasa $900,000 o 40 million pesos na halaga ng anti-terrorism equipment na ipamamahagi naman sa PNP Special Action Force, Explosive and Ordnance Division K9, Crime Laboratory, Anti-Cybercrime Group, Training Service at Region 12. Very timely yung binibigay nila sa atin ngayon. Hindi naman siguro naapektuhan yung ating relationship with the US government. Siguro yan na medyo kunting tapuhan lang siguro yun na hindi natuloy yung meeting. Pero yung pag sinasabi mong nasira ang relationship, hindi ko pa na-feel. Otherwise, kung nasira, di kinancel nila itong ating pag-turn over na itong mga gamit na ito. So, hindi pa rin. Okay pa. We're still good. Tiniyak naman ni Chief PNP na hindi nagpapabaya ang mga pulis, gayon din ang mga militar at iba pang ahensya ng pamahalaan sa pagbabantay sa seguridad upang mapigilan ang anumang banta ng terorismo. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Silipin po natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito mula kay Joan Nano gamit ang UNTV drone. Nagsisilbing mata sa himpapawid, pinalilipad ng ating CAAP license pilot live. Good morning, John. Good morning sa iyo, June. Good morning sa lahat ng ating mga kasambahay at good morning din kay Kuya Daniel at para nga sa lahat ng ating mga kababayan na babiyahe na ngayong umaga ay magandang balita dahil maluwag pa ang sitwasyon ng traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila ngayong umaga. Sa mga maglalakbay po at
at babagtas dito sa kahabaan ng EDSA. Unahin po natin ang southbound area. Mula po dito sa Maynila Road ay tuloy-tuloy pa ang daloy ng mga sasakyan. Unti-unti pong bibigat ang traffic pagdating nyo po dyan sa may bahagi ng Kamuning, Nepa Q-Mart at Monte de Piedad. Muli pong luluwag ang daloy ng mga sasakyan pagdating nyo po naman dyan sa may area ng Aurora Boulevard. Subalit muli po yung magsisikip pagsapit nyo po dyan sa may Farmers Cubao, Main Avenue, Pitwason at magtutuloy-tuloy na po yan hanggang sa may White Plains, Connecticut. Habang sa mga kababayan naman po natin na bumabiyahe dito sa may EDSA northbound mula po dyan sa may Mall of Asia sa Pasay City ay maluwag po ang sitwasyon ng traffic. Makakaramdam lamang po kayo ng bahagyang pagbagal ng mga sasakyan dyan lamang po sa may area ng TAP. Samantala, silipin naman natin ang traffic situation sa ilan po nating mga live points. Unahin po natin ang EDSA Guadalupe. Ang mga sasakyan po na makikita ninyo sa inyong mga television screen, yung mga patungo po ng northbound area ay maluwag at tuloy-tuloy pa ang daloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Gayon din po ang kabilang bahagi ng kalsada sa may EDSA southbound naman po ay light traffic ang sitwasyon pa rin sa pagkakataong ito. Doon naman po sa may C5 Avenue. Ang mga sasakyan po na patungo sa Road 20, sa mga oras na ito ay maluwag at tuloy-tuloy pa ang daloy ng mga sasakyan. Habang kung kayo naman po ay patungo dyan sa may C5 exit ay maluwag at tuloy-tuloy pa rin ang usad ng mga sasakyan. Sa may Quiapo, Manila naman po, ang mga sasakyan na patungo naman po sa TAF, yung mga kababayan po natin na patungo po ng Manila area, sa ngayon ay light traffic pa po ang nararanasan dyan ng ating mga motorista. Habang kung kayo naman po ay patungo o bumabiyahe po sa may Quezon Avenue, sa mga oras na ito ay maluwag at tuloy-tuloy din ang daloy ng ating mga sasakyan. Habang sa may area naman po ng Letre Malabon, kung kayo po ay patungo dyan sa may Monumento area, wala rin pong magiging problema ang ating mga motorista at mga commuter dahil light traffic ang sitwasyon dyan. Samantala sa may area naman po ng C4 Navotas ay light traffic din ang sitwasyon na nararanasan dyan ng ating mga kababayan. June, muli nga nating ipinapaalala sa lahat ng ating mga motorista na ngayon ay araw ng Huwebes, bawal po sa mga lansangan ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 7 at 8. Yan muna ating gabay sa kalsada ngayong umaga. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Joanne Nano, nag-ulat ng live mula sa EDSA Nia Road. Pinag-aaralang pamabuti ng PNP Highway Patrol Group ang muling pagpapatupad ng odd-even scheme upang mabawasan ang bilang ng mga sasakyan na bumibiyahe kada araw. Narito ang hataw na balita ni Joanne Nano. Naniniwala ang Philippine National Police Highway Patrol Group na ang implementasyon ng odd-even scheme ay isa sa mga epektibong paraan upang maibsan ang matinding traffic sa Metro Manila. Ayon kay PNP Highway Patrol Group Chief Police Senior Superintendent Antonio Garjola, malaking tulong ang odd-even scheme upang mabawasan ang bilang ng mga sasakyan sa mga kalsada. Gayunman, nangangailangan pa rin aniya ito ng masusing pag-aaral bago ang implementasyon ng sistema. That is very effective. Why? The main problem now is talaga makikita natin is the volume of vehicles, no? So kung tatanungin tayo, one of the pinakamagandang gawin ngayon, kung ngayon tayo tatanungin, is to implement the odd-even scheme. Recommend for that implementation because that will drastically reduce the number of vehicles on the roads. Sa datos ng Metro Manila Development Authority noong 2015, nasa halos 370,000 na ang volume ng mga sasakyan na bumabaybay sa EDSA kada araw. Tumaas ito ng mahigit sa 2% kung ikukumpara sa bilang ng mga sasakyan noong 2014. Sa ilalim ng odd-even scheme, 3 araw na hindi makakabiyahe ang mga sasakyan na may plakang nagtatapos sa even at odd numbers. Taong 1990 nang unang ipatupad sa Metro Manila ang odd-even scheme bilang solusyon sa matinding traffic. Subalit pagsapit ng taong 1995, pinalitan ng sistema at ginawang Unified Vehicular Volume Reduction Program o mas kilala natin sa tawag na number o color coding scheme na umiiral pa rin hanggang sa kasalukuyan. Kamakailan lamang ay sinimulan ng ipatupad sa Pasig City ang odd-even scheme sa ilang malalaking kalsada sa lungsod. Sa ilalim ng kautusan, bawal na bumiyahe ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 0,
2, 4, 6 at 8 tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Habang ang mga sasakyan naman na may plakang nagtatapos sa 1, 3, 5, 7 at 9 ay hindi makakabiyahe sa mga araw ng Martes, Huwebes at Sabado. Hindi naman sinang-ayunan ng PNP-HPG ang ideya na maaaring magresulta ito sa mas maraming bilang ng mga motorista dahil sa posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga nagnanais na makabili ng mga sasakyan. Yung mga capable lang naman, if we look at the living standard natin, yung sa mas marami yung nasa middle income group and the lower income group than the high income group. Siguro. Una nang inihayag ng MMDA na sang-ayon din sila sa panukalang pagbabalik ng odd-even scheme upang masolusyonan ang matagal ng problema sa traffic. John Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa buong maghapon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Hey, good morning! Maya-payabak, June. Yes, June. Maya-payabak, sabi ko, diba? Talagang naghahanda ka na para sa Lunes Inuunahan mo na eh. Siyempre, ha? Oo. Teaser na, teaser. Kamusta, Kenny? Yes, ngayon June ay medyo makalimlim yung ilang lugar pa rin sa ating bansa. Dumaan kagabi sa Mindanao itong low pressure area at ngayon nasa kanluran siya nitong Mindanao June. Pero Ray, ang lakas ng ulan na kahapon ng hapon, gabi na, no? Yes. Ito ba'y dahil sa thunderstorm o ito'y dahil sa habagat? Well, isa pa rin sinasabi ng pag-asa, may kaunting epekto pa rin itong southwest monsoon o yung habagat sa ilang lugar kasama na sa metro. Pero hindi ganun kalakas kamukha nung last week, ano? At sa mga susunod na araw ay ganun pa rin ang ating na-expect na mga pag-ulan. Paano ba sa Kapampangan yung, sige Ray, ibigay mo na ang magiging lagay ng panahon sa buong maghapon? Sige Ray, ibigay mo na eh. Ibigay mo na eh. Ibigay mo na eh. Keng ano? Sabi ko naman, itao mo na. Itao mo na, Ray. Itao mo na. Sige Ray, ibigay mo na. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong pinakadistansya nitong low pressure area. Nasa 40 km west po yan ng Lumbia, Cagayan de Oro City. Sa ngayon po ay umiiral din yung southwest monsoon ng habagat at nakaka-apekto naman sa may dulong Hilagang Luzon. Sa forecast po ng pag-asa, ang area po ng Batanes at yung Babuyan Group of Islands, kasama na rin po ang area ng Bicol, ay makakaranas po dyan na mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Sa Metro Manila at mas malaking bahagi ng Luzon ay makakaranas naman po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City ngayong araw, maaari pong umabot sa 34 degrees Celsius. Ang maximum temperature, Tuigara po 35 at sa Baguio 16 to 24. Sa Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 33 degrees Celsius. Yung buong Visayas, makulimlim po at makakaranas ng light to moderate rains dahil nga po yan sa epekto pa rin itong low pressure area. Sa Iloilo City, sa Metro Cebu hanggang 33 degrees Celsius ang maaari pong maita ng temperatura, 31 sa may area po ng Tacloban City. Cloudy skies din po sa may area ng Mindanao at makakaranas naman po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Sa Cagayan de Oro City, 33 degrees Celsius ang maaari pong maita ng maximum temperature ngayong araw, gayon din sa Buanga City. Pero sa Metro Davao hanggang 31 degrees Celsius. Alam po natin lagay ng panahon sa mga karatig bansa ng Pilipinas. Unahin na po natin dyan sa may area ng Seoul, South Korea. May isolated rain showers and thunderstorms with a maximum temperature of 27 degrees Celsius. Tokyo po, 29. Meron pong mahinang mga pag-ulan sa lugar po na yan at sa may area po ng Taipei, Taiwan hanggang 30 degrees Celsius at meron din pong mahinang mga pag-ulan. Sa Beijing, China, dyan po sa may lugar na yan ay makakaranas po ng maaraw na lagay ng panahon at 19 to 31 degrees Celsius ang temperature. Sa Hong Kong naman po ay maaari pong makitala ang 30 degrees Celsius with isolated rain showers and thunderstorms. Sa may area po ng Bangkok, Thailand, malinsangan po 35 degrees Celsius with rain showers and thunderstorms. Sa Hanoi, Vietnam, dyan po sa may area ng Ho Chi Minh, ay meron po dyan mga pagulan, pagkidlat at pagkulog na mararanasan. Sa Kuala Lumpur, Malaysia, ay maaari pong maitala naman ang 33 degrees Celsius na temperature, pero magkakaroon po ng mga malakas na mga pagulan sa lugar po na yan. At meron din pong mga thunderstorms sa may area po ng Singapore at temperature naman dyan maaari pong maabot 33 degrees Celsius. Sa Jakarta, Indonesia, maaari pong maabot sa 34 degrees Celsius ang temperature at meron po din po dyan maranasang mga pag-ulan
na malalakas. Samantala, ang ating pong sunrise, 5:44 a.m. at naman pong sunset, 6:03 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Mula man po't umaraw, huwag natin kalilimutan pasalamatan ang Diyos na namaraan. Balik po sa inyo. Dakala salamat ing kabalentamong Ray Pelayo. Libreng sakay update naman tayo sa ating libreng sakay bus. Hatid sa atin ni Melvin Arbo. Marahay na aga, Melvin. Marahay na aga, June! Marahay na aga siyempre sa satuyang Kuya Daniel at sa gabos na mga taga Bicol at sa gabos na kasangbahay all over the world. Good morning po sa inyong lahat. Ang ating libreng sakay ngayon ay nandito na sa May Ayala Avenue na kung saan tayo po ay magbababa at magsasakay ng mga pasahero sa lugar po na ito. Ang update natin, June, nakapagsakay na tayo ng total of 185 na mga pasahero mula pa yan kanina sa Monumento area going to Baclaran hanggang dito sa ating location ngayon, which is Ayala Avenue na po. At makita po natin na puno pa rin po ng pasahero itong ating bus ngayon. At syempre meron tayo dyan nakahandang mainit na kape dito sa ating bus. Kapeng barako, mainit-init. Kaya syempre at may kaulam din yun dyan na mainit din na pandesal. Na ngayon medyo dahil sa malamig itong ating bus ay medyo nababawasan na yung init ng ating pandesal. Pero meron tayo niyan, kape at pandesal dito sa loob ng ating bus na mai-enjoy ng ating mga pasaherong sasakay dito sa ating bus ngayong umaga pong ito. Iniaalok pa rin po natin syempre yung ating libreng Bible sa mga gusto maka-avail po nito. Pwede po sila mag-request ng Bible sa atin para sa gayon sa mga darating na biyahe po natin, may pagkaloob po natin sa kanila ang Bible na kanilang nire-request. At may enjoy pa rin nila yung libreng Wi-Fi dito sa loob ng ating bus. At inuulit ko uli, ang password ng ating free Wi-Fi sa libreng sakay ay libreng sakay din. Libreng sakay wala yung din. Libreng sakay. Yun lang. Para alam na kaagad ng mga sasakay na mga pasahero natin, yung Wi-Fi pagsampa nila sa bus ay pwede na kaagad silang maka-avail ng free Wi-Fi dito sa ating bus. At syempre, ito ay atid sa atin June ng programang Good Morning Kuya ni Kuya Daniel ng UNTV at ng programang Ang Dating Daan ni Brother Eli Soriano na sa kanilang advocacy yan na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Balik sa iyo, June. Oy, maraming salamat, Melvin. Alam mo, Melvin, meron diyang hugot line si Monokson sa libreng kape mo. Huwag mo daw iiwan dahil yung kape nga pag iniwan lumalamig. Tao pa kaya? Yun ang sabi ni Monox. Go, go, go. Thank you, Melvin. Pwede lang malaki. Kasi nga daw, malamig daw sa bus eh. Oo. Sabi ni Monoxon yung kape nga daw pagka iniiwan lumalamig. Paano pa ang tao? Yes. Dapat lagi magkasama ng iyong minamahal para mag-init ang inyong pagmamahalan. Yes. Ito naman, June, isang mahirap na pamilya mula sa Bagong Silang, Caloocan City ang pinakalooban ng pangkabuhayan showcase ng serbisyong kasambahay katuwang ang Rotary Club of Cubao West. Narito ang hataw na balita ni Monokson. Araw-araw nililibot ni Aling Bet ang kanilang lugar sa Bagong Silang, Caloocan upang kumuha ng kaning baboy. Kasama yung kanyang 9 na taong gulang na anak na si Nonoy sa pangungulekta. Hindi alintana na mag-ina ang init at pagod upang kumita ng kaunting halaga nang sa gayon ay may maipambili sila ng kanilang pagkain. 5 taon nang ginagawa ni Aling Bet ang mangolekta ng kaning baboy. 30 pesos ang ibinabayad sa kanya sa kada mapupunong balde. 4 na balde kada araw ang madalas na nakukuha niya na naibebenta naman ng 120 hanggang 300 piso. Ito naman ngayon ang ipinandaragdag niya sa kinikita ng kanyang asawang construction worker upang panggasto sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Pangarap niya na mapagtapos ng pag-aaral ang kanyang 9 na anak,
Kaya kahit hirap ay nagpipilit siya na makapaghanap buhay. Sa anong baboy, matanda ka na eh. Nahihirapan ka ng buhat buhay. Lalo nagpatali ka na, bawal sa'yo magbuhat. Eh, si Papa, sabi sa'yo ni Papa, huwag ka naman ng baboy, ikaw lang ilit. Sabi ko, di ba na ako mawala sa inyo? Natulungan ko na ako. Sige, bahala pa. Basta huwag mo umiiwanan. Magtatapos kami para sa'yo. Ang pamilya ni Aling Beth ang mapalad na napili ng programang Serbisyong Kasangbahay at Rotary Club of Cubao West na pagkalooban ng pangkabuhayang showcase. Kabilang dito ang iba't ibang grocery items na magagamit upang makapagsimula ng maliit na pagkakakitaan. Bukod dito ay mayroon ding mga sapatos at damit na ibinigay para sa mga bata. So sana maging simula to ng inyong negosyo, munting negosyo at mapaunlad ang buhay nyo. Binigyan din ng bisikleta si Aling Beth na magagamit niya sa pagkolekta ng kaning baboy at makapaglako ng paninda sa mga eskwelahan. Lubos naman ang pasasalamat niya sa natanggap na tulong mula sa Serbisyong Kasangbahay at Rotary Club of Cubao West. Kailan langit sa mga mahihirap. Maraming salamat po. Ang Rotary Club of Cubao West ay isa sa mga partner in public service ng UNTV sa advokasya nitong makatulong sa kapwa. Mon Hokson para sa Serbisyong Kasambahay. Samantala, nagsagawa ng blood donation drive ang programang Serbisyong Kasambahay sa Abu Dhabi Blood Bank. Narito ang hataw na balita ni Bong Kabuhat. Dahil sa patuloy na pag-unlad at pagdami ng mga residente dito sa UAE, iba't ibang sakit gaya ng thalassemia at cancer ang naitatala. Kadalasan, mataas din ang pangailangan sa dugo tuwing panahon ng Ramadan, tulad ng mga aksidente sa daan gayon tuwing tag-init. Kaya naman sa tulong ng programang Serbisyong Kasambahay, isang blood donation drive ang isinagawa ng ating mga kababayan, katuwang ang Members Church of God International UAE Chapter. 59 na blood donors ang nakilahok sa blood drive dito sa Abu Dhabi at Sharjah, Emirates. First time po nagpakuha ng dugo so far. Masaya naman po at hindi naman po talaga siya masakit. So sa aming mga kababayan, ini-encourage po namin kayo na mag-donate ng dugo. Nagpasalamat naman si Dr. Asa Muhammad Mahmoud at mga nurse ng Blood Bank dahil sa walang sawang pagtulong ng grupo upang makasagip ng buhay, hindi lang na ating mga kababayan nating OFW dito, kundi maging sa iba't ibang lahi. On behalf of Abu Dhabi Blood Bank Management, I would like to express my heartfelt thanks to Kamangawa Group, especially Brother Eli and Brother Daniel for their always and great support of the society through their noble act, which is blood donation. Also, my respect to all the heroes of Kamangawa Group who donated blood today and gave a gift of life. Thanks once again to Kamangawa Group and looking forward to cooperate together in the near future to conduct such successful blood campaigns to ensure a reliable supply of safe blood for patients whose lives depend on it. Tinatawagan ko mga kapwa nating mga Pilipino na talagang ang pagbibigay ng dugo, unang-una, nakakapatulong tayo sa mga tao, mga pasyente na nangangailangan ng dugo. At the same time, nakakatulong to sa kagaganda ng iyong katawan. Bong Kabuhat para sa Serbisyong Kasambahay. Ito po ang pinakaabangan nating games sa Sunday, September 11 sa ating UNTV Cup Season 5 sa Pasig City Sports Center. Ang unang laro po ay sa pagitan ng GSIS Furies laban po sa Bureau of Customs Transformers. Yan po ang kanilang debut game. Susundan po yan, alas 2 ng hapon po yan. Susundan po yan ng Ombudsman Graphbusters. Kalaban po ang Malacanang Kamao. Sino kaya ang magtatagumpay? Ang malakas na suntok ng Malacanang Kamao. O itong mga magigiting natin na Ombudsman. Ombudsman. Susunod po dyan ang main game, ang HOR Salons
laban sa DOJ Justice Booster sa ganap po na alas 5 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Nakapaglibot na po ba kayo sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas? Ako po hindi pa. Kung hindi pa, sama-sama po tayong mamangha sa kagandahan ng karagatan sa isang isla ng Palawan. Narito po ang hatol na balita ni Brian Gala, Evangelista. Kung namangha kayo sa kuha ng UNTV drone sa Black Island ng Palawan, abay, masahanga kayo sa isla kapag nasilayan ang mga natatanging marine life na nananahan dito. Tulad lang ng mga cleaner shrimps na matatagpuan sa Barracuda Lake kung saan maaari mo silang pagapangin papunta sa iyong bibig dahil likas na sa kanila ang kumain ng mga parasites sa bibig ng malalaking isda. At dahil kilala ang Busuanga sa shipwreck diving, matatagpuan dito ang pinakamababaw na wreck, ang Lusong Gunboat, na isang Japanese submarine hunter na perfect para sa mga ibig mag-snorkel. Nandito tayo ngayon sa ikalawang shipwreck diving natin. Ang kagandahan nito, pwede ito sa mga katulad ko hindi pa kayang gumawa ng mga technical dive na ginagawa nila. Kasi ang tawag dito ay Lusong Gunboat. Kasi kitang-kita mo na dito, napakababaw. Kitang-kita mo na mismo yung pinakanguso ng barko. Ang Lusong Gunboat ay may haba na 30 meters. Makalipas ang matagal na panahon mula nang lumubog ito noong World War II, nababalot na ito ng makukulay na hard at soft corals at naging tahanan ng iba't ibang isda. Nakatawag pansin sa akin dito ang hooded comb jelly dahil sa sparkling rainbow of colors nito. Nagagawa kasi nitong maglabas ng iba't ibang kulay sa pamamagitan ng bioluminescence. Isa ang Brazilian technical diver na kasama namin na napamangha sa yamang dagat na ito ng Palawan. It's very beautiful diving. We saw a lot of color fishes and many kinds of corals and sponges. It was very nice dive. Sa kabuuan, may makikitang 1,600 species of fish at 500 coral species sa karagatan ng ating bansa, kaya tinagurian tayong the underwater explorer's dream. Kaya bago mang ibang bansa, take the ERC Travel Expedition dito sa Palawan dahil maraming world's wonders of creations tayong dapat masilayan. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Palawan. Hindi talaga si Brian Gala, Evangelista. Oo, ang ganda ng Palawan. Saan pumupunta, lumilibot, ano? Oh, naalala ko nung kailan ba ito, nasa Cebu siya, nag-diving siya. Ngayon naman nagmurong din yan. Ngayon naman Palawan. Saan tayo kaya magpapabook sa ERC para? Kailangan ko daw munang matutong lumangoy. Marunong ako Ay, ikaw marunong kaya lang, ikaw ba hindi ka marunong? Pag abot ko lang yung sahig, kaya ko. Yun lang. Consider naman. Pwede na, di ba? Pwede na. One step at a time. Konti-konti, di ba? Sige, Pero in the future, masusubukan natin yan. Para sa iba pang kabahato na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. At yan po ang mga hataw na balita ngayong araw po ng Webes, September 8, 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. Ako naman po si Monica Veralio. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.